Patuloy raw ang pag-aaral ng mga eksperto sa fault na naging sanhi ng lindol nitong Lunes sa Visayas. Aktibo raw itong naglalabas ng enerhiya kaya sunod-sunod ang nararamdamang aftershocks lalo na sa Negros Oriental. Nagbabalik si Mark Salazar. Matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, ang paligid ng dagat Pasipiko kung saan matatagpuan ang karamihan sa mga bulkan at mga fault lines ng mundo. Dito rin daw na itatala ang malaking bahagi ng mga lindol at volcanic eruptions. Ang Pilipinas nga mayroong 42 active faults ayon sa PHIVOLCS. Pero gaya ng fault na naging sanhi ng lindol sa Visayas nitong Lunes, marami pa raw ang hindi nadidiskubre. Kaya naman sinabing active, sabihin nag-move siya within a few 10,000 of years or may historical record na gumalaw siya. Iba't iba rin daw ang karakter ng faults. May mga faults na miya't maya galaw ng galaw. Miya't maya in the sense na let's say every 10 years, 20 years. Merong mga fault na matatagal, mga hundreds of years, hindi pa gumagalaw. Usually yun ang madelikado. Yung matagal yung intervalo. Halimbawa ng matagal na tulog na fault, ang West Valley Fault na nasa ilalim ng Metro Manila hanggang Batangas. Mahigit 100 taon na raw itong hinog para gumalaw. Dahan-dahan namang nakikilala ng PHIVOLCS ang karakter ng fault na nagpayanig sa Negros Oriental. Aktibo raw itong naglalabas ng enerhiya na nasa 1,239 aftershocks na ang itinatala nito at 5.2 magnitude ang pinakamalakas. Nasa 30 to 50 kilometers daw ang haba ng fault na ito. 10 kilometers sa ilalim ng dagat sa Tanon Strait. Maliit pa rin siya compared, let's say, for example, nung July 16, 1990 earthquake, more than 100 kilometers yung fault rupture nun, yung fault dimension. July 16, 1990 earthquake. Yung sa Baguio nun, yan. Mga more than 100 kilometers. Malaki talaga. Kasi magnitude 7.8 yun eh. Marami pa raw kailangang gawing pag-aaral sa bagong diskubring fault sa Visayas. Tuloy din ang mga nararamdamang aftershocks. Pero paniwala ng PHIVOLCS, based dun sa fault na nag-move sa dimension, yung haba ng fault, wala naman kami nakita pang ibang structure na mas malaki pa na pwede mag-generate ng mas malakas pang magnitude na tulad ng na-generate doon sa main shock. So sa tingin namin ito na yung main shock. Mark Salazar, GMA News.